Paputok na hindi agad sumabog. Ang ikinasugat naman ng isang 13 taong gulang na binatilyo na isinugod sa ospital sa Quezon City. May nalapnos din ang kamay habang ang ibang isinugod ngayong bagong taon, binugbog o naaksidente sa kalsada. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, nasa operating room pa rin itong East Avenue Medical Center ang 13 anyos na lalaki sa pag-asa nga na maisalba pa ang dalawang kamay nito na nasabugan ng mga pinulot na paputok. Binalutan na ang dugo ang dalawang kamay ng 13 anyos na lalaking ito nang dalhin sa East Avenue Medical Center. Sugatan din ang bahagi ng mata at iba pang bahagi ng katawan bukod pa sa butas sa kanyang tiyan. Ayon sa medic na nagdala sa kanya sa ospital, namulot ng mga di sumabog na paputok ang biktima kasama ng mga kaibigan sa kanilang lugar sa Taytay, Rizal. Pero habang nasa kamay, bigla itong sumabog. Malala yung tama ng dalawang kamay niya eh. Natanong ko sa kanya, gano'ng kalakas yung sabog? Parang granada raw, sabi nung kasamang kaibigan ng nanay. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang kanyang ina sa bigat ng emosyon. Mula Pasko ay ika-25 biktima na ng paputok na nadala rito sa East Avenue Medical Center ang bata, habang pang-siyam naman siyang biktima ng paputok na isinugod dito ngayong unang araw ng 2025. Sugat at lapnos naman sa kamay ang idinulot ng kwitis sa 18 anyos na lalaking ito ilang oras bago ang 2025. Kaibigan niya umano sa Colyat, Quezon City ang nagsindi, pero imbis na sa ere, bumanda ito at sa kamay niya dumiretso. Tanggal naman ang kuko ng isa pa niyang kaibigan na nasabugan naman ang whistle bomb. Nagpapasalamat nga po ako kasi yun lang nangyari kasi alos po lahat ng nakita ko diyan kagabi lalala po ng mga condition po nila. Nakalabas din siya sa ospital kaninang hapon. Pero hindi lang mga biktima ng paputok ang kinailangang tugunan sa ospital kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. May mga biktima rin ng bugbugan at mga biktima ng vehicular accident, gaya ng 11 anyos sa batang babae na nabangga ng nakainom na rider sa Fairview, Quezon City. Nagkasugat ang bata sa likod. Nakainom po. Kaya bigla na lang siyang, dapat nga padandahan kasi maraming kabataan eh. Kaso siguro sa lasing na pabilis po yung takbo niya. Sa Quirino Memorial Medical Center naman, dito pa rin sa Quezon City, 17 ang naitalang firecracker-related injuries simula kahapon. Isa pa rin ang patuloy na naka-admit. Well, ilang araw pa rin naka-alerto ang mga medical personnel sa iba't ibang mga ospital. Kaya naman patuloy na paalala ng mga otoridad doon sa mga magulang at mga guardian, huwag hayaan yung mga bata na mamulot ng mga hindi sumabog na paputok para iwas peligro. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Happy New Year sa iyo, Mel. Happy New Year din at maraming salamat, Ian Cruz.